Hello guys, Jewel in Japan. Kinabukasan nga, namili kami, di ba, nag-grocery kami sa Daiso. Tapos iniwan namin yung bike namin na nakapark doon. Tapos sabi ni asawa, iwanan mo na rin yung pinamili natin, di naman mawawala yan, wala namang kukuha niyan, ganito dito sa Japan. Tapos sabi ko, ha? Sure ka? Baka mawala yan, sayang pinamili natin. At sabi niya, oo, ganyan talaga dito, hindi naman mawawala yan. Tapos siya, tinignan ko ulit kasi parang nagda-doubt ako na baka wala yung pinamili namin kasi 'di ba sayang naman. Tapos yan, pumasok kami diyan sa mga parang sapatusan, sa bilihan ng boots, ganan. Kasi titingin lang naman kami kasi hindi pa naman kasama sa budget yan. Parang nagtitingin-tingin lang kami kung magkano yung mga boots. Then nakita ko nga, ang mahal pala ng mga boots dito. Kasi syempre, pangunahing pangangailangan din yan dito kasi nga malamig, snow pa, ganan. At sabi ko, balang araw, makakabili rin kami ng ganyang boots. Lalo ako kasi kailangan ko din naman talaga. Kasi pag sapatos lang na, original na sapatos lang yung susuotin mo, talagang nababasa siya sa loob. Tapos yan, pagpasok namin sa grocery niyan, nalimutan ko na yung pangalan ng grocery niyan eh. Parang may nakita si asawa na parang pang mga Valentine's. Tapos sabi ko, ha? May mga Valentine's Day din pala dito. Tapos sabi niya, oo, meron dito pero baliktad ha. Ang nagbibigay dito is mga babae sa lalaki pag Valentine's Day, pag February 14, ganun sila dito. Sabi ko, oh, ganyan pala dito. Hindi katulad sa Pinas na tayo yung binibigyan mga babae usually, di ba? Tapos yan, tumitingin kami ng isda kasi sabi ni asawa, gusto din daw niya magperitong isda kami. Tapos sabi ko, sige, tingin tayo. Tapos pumunta kami doon sa may mga red tags. Tapos yan, yung babae niya, yan yung naglalagay ng red tags. Ibig sabihin, pag may red tags, parang 50% na lang siya, may 20% na sale, gana. Tapos tumingin rin kami ng mga bento. Kasi sabi namin, babalik na lang namin yung mga isda pag meron ng mga red tags para makamura kami. Tapos yan yung mga bento, parang lalagay na lang siya sa microwave para kainin. Parang easy to eat na siya. Kumbaga is, pang mabilis ang pagkainan siya. Ganyan pala dito sa Japan. Mahilig sila sa mga, yung lulutuin na lang mabilis ang luto. Tapos yan, pupunta na kami sa counter, magbabayad na kami. Tapos dito may nag-a-assist na. Tapos, bibili kami ng plastic. Yung plastic dito is parang 5 pesos isa. Tapos yan, nilagay na namin siya sa plastic. Kami yung maglalagay mismo sa plastic. Hindi na yung nagka-counter, hindi na yung cashier. Di ba sa atin, ganon sila na naglalagay. May bagger. Dito, kanya-kanya talaga. Ikaw maglalagay sa plastic, ibubukod yung mga may sabon. Kasi bumili rin kami dyan ng French fries kasi balak talaga namin mag-price. Kasi ang sarap dito nung nabili namin powder. Kasi binukod ko lang yung mga conditioner at saka yung Pantene. Ang pangit kasi guys, nung nabili namin conditioner nung nakaraan, ang lagkit niya sa buhok, tapos sobrang dry ng buhok ko. Ang tumigas yung buhok ko talaga. Parang naging siya, walis na naman, ganun. Kaya nagbago ulit kami ng shampoo at saka conditioner. At ang madami namin binili dyan is Tasty kasi yun lagi ang aming kinakain sa umaga, tapos minsan sa hapon pagka ayaw namin magkanin, nag-egg sandwich lang kami. Tapos bumili rin ako dyan guys ng isang pirasong ice cream kasi gusto kong matikman yung ice cream dito sa Japan kasi ang gaganda ng style niya, parang sabi ko mapapabili ka talaga, parang ang sarap niyan tignan at tikman. Yung chocolate flavor yung binili ko dyan. At sabi ni asawa, B, ibalik mo na yung basket dyan. Sabi ko, hindi ba iniiwan dito? Binabalik yan. Sabi niya, binabalik pala talaga. Kaya yung binalik ko na siya. Para mas mapabilis yung kilos namin. Tapos yan, dito din sa grocery dito, may bawat grocery, di ba, ikaw yung mismo magbabag-bagger ng pinamili mo. May mga tape siya. Tas Ayun, Beo. Kunyari may bottle ka, Be. Kunyari may bottle ka. Ayan, pwede mo ibenta dyan yung mga bottle mo. May perang lalabas. yung mga bottle natin, dapat pala iniipon natin. Hindi ko alam kung Tapos yan guys, pag uwi namin ng bahay, inumpisan ko kagad i-separate yung mga pinamili namin para mas mapabilis kami sa pag-aayos. Tapos yan, tinignan ko lang ulit kung ano yung mga napamili namin. Medyo mahal din yung nagastos namin kasi syempre, ay mamahal rin ng mga bilihin dito, yung cost of living dito, kailangan talaga maging wais tayo sa pagtitipid kasi kung palagi lang tayo gastos, parang wala nang matitira sa atin, yung mga pinagpagura natin, parang mapupunta lang sa mga kailangan natin sa mga gamit natin, mga kailangan natin sa araw-araw, kaya kailangan maging mas mawais tayo at matipid tayo, at the same time yung mga needs lang natin yung bilhin natin palagi para hindi tayo nagigipit, hindi tayo nasa-short, para yung sa budget natin, yun lang yung magastos natin, yung mga pang needs lang natin. Kasi pag once na yung binili natin, mga luho natin,